Amen. Ayan. Yun po, every Sunday, we see to it na lagi tayong excited na makita ang bawat isa. Yun nga, yung sinabi pabungad ni Kuya Reggie, no, na pagkaba pumasok kayo dyan, excited ba kayo makita ang isa't isa o baka mamaya nakita ko na naman itong kapatid na to, nakita ko na naman itong mga member na to, diba? Kaya yung sa lahat po ng pagkakataon, sabi nga sa Thessalonians na we give thanks to God in everything we give thanks to God. And pakisama na lang din po sa panalangin yung aming tiyahin dahil yun nga, medyo dalawa lang kasi sila na nanay ko doon, parehas pa sila may sakit. Yung nanay ko 74 na, yun yung tiyahin ko yung 70. Parehas pa sila hindi makalakad. So dalawa talaga sila. And at tanging magagawa lang namin dito natin ay panalangin sila. So yun, ito po yung ating topic. Ayan. So nato pa rin po tayo sa serye. Nasa chapter 4 na tayo. Galatians chapter 4. Ang katiyakan ng kaligtasan ng isang Kristiyano. Kayo ba ay tiyak na ligtas? Ha? Sigurado kayo? Assured kayo na saved kayo? Amen. Nakakagawa kayo ng kasalanan eh. Bishop na ako. Ha? Sino hindi nakakagawa ng kasalanan? Sino hindi nakakagawa ng kasalanan? Sino nakakagawa ng kasalanan? O, di ba? So, sino ulit nakakagawa ng kasalanan? So, yung hindi nagtaas, hindi. Perfect. Perfect. No? Para last week, perfect. So, kung nakakagawa ka ng kasalanan, di mo ba naiisip na, nakagawa naman ako ng kasalanan, nakagawa naman ako mali. Ligtas pa kaya ako? Naiisip niyo ba yan? Hindi. O, wala lang. Dati. Ha? Dati. Dati? Ngayon? Yung ngayon, sino? Hindi, totoo, sino? Hindi niya, so sigurado talaga kayong assured na kayo? Amen. Ha? Amen. Sigurado na talaga? So pag-iba natin to, tingnan natin kung sino tatakbo sa labas. No? So ito po yung ating text. So sabi diyan, so simulan muna natin, no? Galatians 4. Pero bago natin basahin yan, mamaya na. Ito muna. Yan. Sige, pakibasa na. Iba, sinulat ko na para hindi ako gano'n kayo salita. Tulungan niyo akong pagbasa. Oh. Ang false religion ay karaniwang malabo. Ang tunay na ebanghelyo ay hindi. Ito ay prangka. Ang ebanghelyo ay nagsasabi ng katotohanan ng may katapatan, malinaw na binibigkas na katotohanan na tumiran at hindi mapag-aalinlangang ng natahasang nakasasakit. Ang lalim masyado, no? Si Google Translate yan eh. So, pinaka-simpleng paliwanag niyan, marami pong false religion, no? Kaya ilang linggo na natin pinag-aaralan yan, ilang buwan na natin pinag-aaralan yan, pero karamihan po ng lahat po ng mga false religion, medyo shallow, ibig sabihin mababaw, malabo. Ang tunay na ebanghelyo, ang tunay na gospel, o sabihin natin, mga false gospel, mga malalabo yan. Unang sa false gospel, merong magandang plano ang Diyos sa iyong buhay. Tapos wala nang binigay na kasunod. False gospel na yun. Totoo naman na merong magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Kaso, masasabi mo ba kung ikaw ay naghihirap? Maganda ba ang plano ng Diyos sa buhay mo kung ikaw ay naghihirap? Paano na yun? Diba? So, false na.
So isa lang yun, na sa mga gospel na nasa labas na nadidistort o nababago. Ang tunay na gospel, ito daw ay prangka. Prangka, ibig sabihin nun, direct to the point. No? Kunyari, nakita ko si Kuya Roy, si Kuya Reggie. Nakita ko sa kanya, meron siyang dungis. May dungis siya, dungis. Alam niyo dungis? May dumi siya sa mukha. Ay, Fran, ang pogi mo naman. Ang linis mo naman. Hindi totoo yun. Kasi meron nga siyang dumi, di ba? So, ang gospel, ito po ay, ganun din ang gospel. Totoo siya. Kung ikaw ay madumi, sasabihin ng gospel sa'yo, sasabihin na salita ng Diyos, ikaw ay madumi. Kung ikaw ay makasalanan, sasabihin sa iyo ng salita ng Diyos na ikaw ay makasalanan. Wala nang sugarcoat, wala nang, ano ba Tagalog mo, mga sugarcoat, yung, oo, yung, hindi mo na bubulahin, hindi mo na siya bubulahin. So talagang nakakasakit. Offensive po ang gospel. Yung tunay na gospel, offensive. Kasi ang unang bungad niyan, ikaw ay makasalanan. Yan ang una niyan. Di ba? So lahat ba tayo makasalanan? Lahat, di ba? So, ayan. Yan ang introduction ng tunay na gospel. Oh, sige. Bawat tao ay makasalanan. Ang bawat tao ay nagkakasala dahil ang bawat tao ay nagtataglay ng isang tiwaling kalikasan, isang masamang disposisyon. Higit pa sa katawalian ng masamang disposisyon, lahat ng tao ay rebelde sa Diyos. Sila ay naghimagsik laban sa Diyos sa pamamagitan ng sinasadya at patuloy na paglabag sa kanyang banal na batas, na isang salamin ng kanyang banal na kalikasan. Dahil dito, ang lahat ng kasalanan ay nasa ilalim ng banal na paghatol para sa kanilang pag-iimagsik at kanilang paglabag at sa kanilang likas na katiwalian. Ang paghatol na nagmumula sa Diyos sa buong sangkatauhan ay paghatol sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Oh, haba, ano? Naintindihan niyo ba yun? Sabi kasi sa akin, kasi yung ginagawa ko itong teaching na to, alam ko maiksi lang. Pinagamit ako nito kasi mapapagod daw yung kamay ko dahil mahaba raw. Paano naging mahaba yun? Ilang pages siya, ilang slide? 65? Dapat, 65? O di matatapos tayo dito, alas 3 na. Kaya nyo ba yun? Alas 3 tayo dito? Mahaba, oh. Sabi ko, parang 10 page, 10 lang yun na. So anyway, so sabi dito, ang pinaka-introduction ng totoong gospel, ikaw ay makasalanan. Dahil sa kasalanan mo, ikaw ay karapat-dapat na mapunta sa impyerno. Kahit anong gawin mong pagsunod sa kautusan ni Moises o kahit na anong gawin mo gawa para malugod ang Diyos sa iyo, hindi mo kayang gawin. Kasi ang Diyos ay banal. Hindi natin kayang abutin yung pagkabanal ng Diyos. Bakit? Sabi sa Biblia, kapag ikaw ay galit ka sa iyong kaaway, meron kaaway na kapatid mo, o meron kang kaaway, galit ka. Sa pamantayan ng Diyos, ikaw ay pumatay na. No? Galit ka pala, pumatay ka na. O, sino ba hindi nagagalit dito? O, lahat nagagalit, di ba? So, sabihin, lahat tayo sa impyerno na, kasi pumatay na pala tayo lahat. So, ganun po yung ibig sabihin dito, na sa sobrang taas ng pamantayan ng Diyos, wala pong makakaabot doon. Kahit anong gawin natin na pagsunod sa Ten Commandments, anong paggawa lahat, yung paglakad mo ng paluhod, anong puro kabutihan ang ginagawa mo para makapunta ka sa lahat, wala. Balik wala lahat yan. Kasi lahat po tayo ay makasalanan.
tayo nagkasala. Sabi diyan, tayo ay rebelde. Diba pinag-aralan natin yan last week o last week pa? Na rebelde tayo dahil tayo ay nagkakasala patuloy sa Diyos kasi yung kalikasan natin, yung nature natin bilang tao. Merong sabi, iba kasi sa inyo, siguro yung ituturo natin sa Bible studies sa Miyerkules, yung mga Bible studies nyo, tuwid na to, yun na ituro nyo. Para mas maintindihan po natin ang nature po ng tao. Kasi dalawa po yan, isang lost soul at isang saved soul, di ba? Ngayon kapag ikaw ay ligaw o ligaw kang kaluluwa o lost ka, bigla ka na born again, na save ka, ibig sabihin ba nun, wala ka ng maling na magagawa o wala ka ng maling nagagawa? Meron pa din. Doon natin aaralin yan. Pero ngayon, ito muna. So, dahil daw sa ating pagre-rebelde sa Diyos, karapat dapat lang ang papurusahan natin sa impyerno. Kaya, ito ang nangyayari dyan. May mga tao na inaalis yung mensahe na yan, na ang tao ay makasalanan, ang tao ay mapunta sa impyerno. No? Parang yung kanina sinasabi ni Brother Roger, na meron kasi mga ibang nagtuturo na ganyan, wala raw impyerno. Wala raw impyerno. Kaya yung mga natututunan natin dito, kaya nga tawag sa atin, a Bible-believing church. Kasi naniniwala tayo kung ano yung mga nakasulat dito. Dahil boses po at salita ng Diyos ang nakasulat dito. Kaya kung ano yung sinasabi rito, yun yung ating pinaniniwalaan. Kaya, yan po ang inaalis. Kaya katulad mo kayo na sinabi ko, no? May magandang plano sa iyo yung Diyos. Kapag tinanggap mo si Kristo, ikaw ay mawawala na ng problema, yayaman ka na. O, diba ganyan? So, inaalis yung ikaw ay sinner, ikaw ay mapupunta sa impyerno, ikaw ay isang rebelde sa Diyos, inaalis nila yan. Yan ang nangyayari. So, unang tanong, paano natin malalaman na tayo ay lumagay na yung sagot? Akala ko, wala ito eh. Kasi nung nakaraan, ganun eh. Pag pinindot ko, ayan na, kasi sagot. Sino gumawa nito? Surprise. Ayan na yung sagot. Wala na akong magagawa eh. Wala nang surprise. Wala na surprise. Paano natin lahat malaman na tayo makasalanan kasi lahat po tayo ay matitigok. Sino hindi matitigok dito? Ha? Sino? Sino hindi mamamatay? Sabi dyan lahat, o paano maging ako lang hindi? Lahat dyan, lahat tayo ay mamamatay. No? Pangalawang tanong, yan, yung first affirmation. Ito yung affirmation, ibig sabihin, ito yung katotohanan. Lahat tayo ay mamamatay. Yun na yan. Sabi dyan, no? The person who sins will die. Ang nagkakasala ay dapat mamatay. The soul that sins shall die. Yan yung proof text natin, Ezekiel 18:20. Ito pa isa, for the wages of sin is death. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. So sabi ko nga, kanina nagtaas tayo lahat, no? Tayo ay nagkakasala. So tayo ay mamamatay. Dahil sa ating mga kasalanan. Ito pa isa. Meron iba na sasabi, if you say you do not sin, yung nga magbasa. If you say you do not sin, you make God a liar. Kapag doon siya sabi mo, ikaw ay hindi nagkakasala, sinasabi mong sinungaling ang Diyos. Kasi nga, ayan sabi, wala. Ayan, sabi dyan,
Ano na? Asa yung tagabasa ko? Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya ay tapat at matuwid. Kung sinabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Oo, kung sinasabi ang hindi tayo nagkasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. So in context, ibig sabihin nito ay ano? Ayan no? Ayan no? So ang ibig sabihin nito, kinakailangan nating humingi ng tawad. Kasi po mga kapatid, may mga katuruan ngayon na may mga sinasabi na hindi mo na kailangan humingi ng tawad dahil pinatawad ka na ng Diyos. Totoo naman, tayo ay pinatawad na ng Diyos. Forever. Totoo yun, pinatawad na. Pero kung hindi natin kailangan humingi ng tawad, bakit isinulat pa ito? Di ba? So yan, sa Bible study na ulit yan. Diba? Mga teaser. Gaganda ng pag-aaralan natin sa mga Bible studies natin. Kaya, ako sa inyo talagang, kung di kayo nakakatay, umaten kayo dyan. Kasi dyan tayo lalago sa pag-aaral. Mas lalong lalaliman natin ang pag-aaral ng Diyos. Salita ng Diyos. So, ayan na yung mga prueba na lahat po tayo ay mapupunta sa impyerno dahil tayo ay nagkakasala. Di ba? Pangalawang tanong, ayan, wala. Ayaw na. Bibilisan ko na ha. Ayaw eh. O yan. Sabi dyan, if you are not a sinner, ay kailangan ipaliwanag mo yung kamatayan mo. Naintindihan niyo yan? O siya sabi mo, di naman ako makasalanan eh. O ba ipaliwanag mo, ba't ka mamamatay? Kung ikaw ay hindi makasalanan. Kasi base dun sa mga binasa natin, ang kasalanan ay ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Di ba? So yung kanina, yung unang truth ay na tayo mamamatay. Yun yung bad news. Pero ito yung good news. May second truth. Ano dyan? God loves the world and offers them forgiveness and salvation through Jesus Christ. Ayan. Mahal ng Diyos ang mundo. Sabi sa John 3:16. No, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him shall not perish but have everlasting life. So nag-offer ang Diyos ng kapatawaran at kaligtasan sa pamamagitan ni Jesu Cristo. Alam na natin yan. Ha? So, pangalawang tanong, meron bang anumang bagay na maaaring gawin sa tungkol sa kalagayan natin bilang makasalanan? Meron bang paraan dyan para maalis tayo sa impyerno? Meron. Ayan na, hindi mo sagot eh. Saan ako nagpapasa kayo? Ito na yung sagot oh. Ayan oh. Ito na eh. Di ba? So meron. O yan. Mahal ng Diyos sa mundo. At ang Diyos ay nagbigay ng kaligtasan mula sa kasalanan, mula sa judgment, sa pagkahatol, mula sa impyerno, sa kamatayan, sa mga sumasampalataya sa kanyang anak na Panginoong Jesucristo. So yan po ang ating escape. Yan ang ating paraan para tayo ay makaligtas sa impyerno. May buhay na walang hanggan sa Kanya, kapatawaran,
pagkatakas mula sa impyerno at pagpasok mula sa paluwalhatian ng Diyos sa langit. O, tanong. Ayun may sagot. Paano natin malalaman na totoo ang mabuting balita? Paano daw natin malalaman yung balita na yan na merong ginawa ang Diyos para ang tao ay maligtas sa impyerno? Paano daw malaman? Ang Biblia. Kasi po ang Biblia ay inspired Word of God. No? 2 Timothy 3:16. Sino nakakabisa noon? 2 Timothy 3:16. Wala. Wala. Sino nakakabisa? Ay, naku. Magkakaroon tayo ng assignment, ha? Pakakabisa ko kayo ng verse. Huwag kayong matakot, ha? Baka mamaya, hindi na kayo umatin. Ang lahat ng sulat ay kinasiyahan ng Diyos. O, ano? Ang lahat ng sulat ay kinasiyahan ng Diyos. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos para saan? Sa pagtuturo, sa pagtatama ng mali, sa pag-encourage. Saan pa isa? Pagsaway sa kamalian. So, yan po ang para natin malaman. O, sa pagtanong, paano ako makakitiyak na kanyang na kayang iligtas ni Kristo ang sino man? Eh, yan na naman yung sagot. Oh. Ano sabi? Paano ka matitiyak na kayang iligtas ni Kristo kahit sino? Ayan yun. Ayun, wala bumangon. Siya'y namatay at bumangon at nagpunta sa monumento. Tama ba? Tama ba, Reds? Si Jesus ay bumangon, sa patay, tapos nagpunta siya ng monumento. Tama? Tama, mali? Oh, mali daw, mali. Siya ay bumangon mula sa mga patay. Saan siya nagpunta nung pagbangon niya? Sa? Pure gold? Saan? Sa Landers. Saan nga? Ano na sumasagot? Siguro kung pero tatatagawin siguro malakas. Wala mga hindi na narinig eh. O, baka ng mga bata, tatagal tayo. Alam mo, alas 3. So, 65 yung slide na yun. Sige. O, ayan. Basa. Namatay siya sa lugar ng mga mananampalataya. Kanya kamatayan para sa mga kasalanan ng lahat ng naniniwala. Sino maniwala sa ginawa ni Kristo sa krus ay maliligtas. Yan ang sabihin niyan. Ang dahil may tanong, ito pa. Ayan. Ito na yung sagot. Basa. Paano natin malalaman na ang kanyang kamatayan ay nasiyahan sa Diyos? Sagot na. Sagot, binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay. Binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay. Ay, nasiyahan ng Diyos eh. No? Nasiyahan siya na, dahil sa pagkamatay ng anak ko, sino maniwala sa kanya, maliligtas. Sige, buhayin ko na ulit siya. Yun. Sabihin niyan. Na nasiyahan ng Diyos sa ginawa ni Kristo. Kaya, binuhay siya muli. Kaya sa atin, nasiyahan ng Diyos sa atin kasi naniwala tayo sa anak niya. Kaya pag tayo namatay, sa uling araw, tayo ay bubuhay ulit. So, yun din yun. Di ba? Ayan. In-explain ko na. Sige, sino ba gumawa nito? Nakakahiya naman kasi forward ako ng forward eh. Ano yun ang objective na tanong? Ikaw ay Kristiyano dahil pinaniwalaan mo lahat na ito. Tama ba? Mga binasa natin kanina, yung mga tanong, yung sagot, naniniwala ba kayo doon? Ito naman, personal question. Yan. Paano ako makatitiyak na ako ay naniwala kay Kristo at ako ay naligtas? Ba't wala din yung sagot? Asa yung sagot? Ha?
Paano ako makakitiyak na ako ay naniniwala kay Kristo at ako ay naligtas? Natanong niyo ba yun sa sarili niyo? Hindi. Natanong niyo yan? Natanong niyo yan? Nasagot? Nasagot din? Amen. Oo, nasagot din. O, back-check muna tayo. O, ano sabi dyan? Kahit na pinaniniwalaan natin ang mga layuning katotohanan ng Ebanghelyo, bilang mga Kristiyano, may mga pagkakataong nahihirapan tayong makatiyak sa ating kaligtasan. Tama, mali? Tama. Sinong hindi nakaisip niyan? Taas ang kamay. Ba, hindi mo naisip yan? Sabihin nung na-save ka, talagang alam mo na, ay, ligtas na ako. Talaga, kahit makagawa ko mali, ligtas ako. Di mo naisip mo yun? Siya na nagtaas eh. Hindi na to, siya tatanungin ko. Kasi ako naisip ko rin yan dati. Nakagawa ko, ay, ligtas ba ako? Kasi nakagawa ko mali eh. Sino nakakaisip ng gano'n? Nakapagtanong sa sarili na ganyan. Isa nahihirapan ka. Dati, di ba? Ngayon? Ha? Ngayon, wala na. Hindi na ngayon. Wala na, tato. Ano pa? Ayan pa, Hindi tayo nag-aalinlangan na tayo ay makasalanan. Hindi tayo nag-aalinlangan na ang Diyos ay nagmamahal at nagbibigay ng isang sakripisyo kay Kristo. Hindi tayo nag-aalinlangan na si Kristo ay may kapangyarihang magligtas. Hindi tayo nagdududa sa maling pagkabuhay, ngunit tayo ay nagdududa na tayo ba talaga ay naligtas. Totoo yan, hindi. Diba alam natin na tayo makasalanan. Alam natin si Kristo ay Diyos. Alam natin binuhay siya. Namatay siya, binuhay siya muli. Alam natin na kapag tayo ay namatay, punta tayo sa langit. Diba? Sa paniniwala sa ginawa niya. Pero totoo, kumisa nagdududa tayo kung tayo ba ay talagang ligtas. Naisip mo ba yan? Na ano kaya, ligtas pa kaya ako? Kasi ganito mga nagagawa ko eh. Totoo yan. Di ba? Real talk. Sabi nga kanina ni Ate Malu, no? Real talk. Talagang minsan yan. O ngayon, ano-ano ang nagnanakaw ng katiyakan ng isang mananampalataya. Ang tawag kasi dyan, ninanakaw sa iyo yung assurance na yan. Ninanakaw sa iyo. So may mga bagay na nangyayari. Una, ayan. Ano una? Lack of impact, lack of results in service. Lack of impact. Aba yan, sabihin na tayo ko ng Kristiyano, pero parang walang impact yung buhay ko. Impact yung may dating, walang dating. Hindi impact to Impact, may dating, parang walang dating yung buhay ko. Yung sa ministry, yung paglawad ko sa Diyos. Parang wala ata akong power. Parang kanina, power. Yung power na to, mga kapatid, hindi yan yung mga, hindi yung gano'n-gano'n hindi yung mga ano-ano. Hindi yan yung power na yan. Parang wala nangyayari sa buhay ko. Tagal ko ng Kristiyano. Pero bakit parang kahit isang tao, wala akong masyaran? Parang walang dating yung buhay ko. Ganun yan. Ano pa? Disobedience. Disobedience. Ano yan? Fail to obey the word of God. Laging lumalabag sa utos ng Diyos. Nagkakasala. Actually, ito yan disobedience. Nagkakasala ka lagi. Lagi. Nagkakasala? Ligtas pa ba ako? Yan yung mga paraan na nagdududa ka. Paraan na ninanakaw yung assurance mo. Yung katiyaman mo na ikay ligtas kapag ikay nakagawa ng kasalanan, walang impact yung buhay mo. Ito. Inconsistency. Spiritual high. Your heart is lifted up in worship. Minsan oo, minsan hindi. Spiritual high. Yung kunyari, ngayon parang blessed na blessed ka. Ngayong linggo to, ba blessed na blessed ka? Ganda ng turo. Pagdating ng sunod na linggo, parang wala naman dating. Okay, pagdating sa Bible study,
nakakapad ako matid ng Bible study. Kaya parang wala, inconsistent, hindi yung tuloy-tuloy kang, di ba? Kaya minsan, delikado nga yung sobrang bilis mo sa Panginoon, tapos biglang, makaranas ka ng problema. Bigla kang bababa ng gano'n. So, yan ang ibig sabihin niyan. O pang-apat, Temptation to doubt. Satan tells us to doubt. Doubt is a temptation. doubt is a temptation. No? Kapag ka ikaw ay nag-aalinlangan, iyan daw ay isang pagtukso ng Diablo. Nag-aalinlangan ka sa salita ng Diyos. Para bang pag binabasa mo, ba't parang hindi naman ata ito totoo na nangyari sa akin to? Hindi totoo sa buhay ko to. O totoo ba talagang niligtas ako ni Kristo? O marami kang pinagdududahan na mga bagay na nababasa mo sa Biblia kasi hindi mo nararanasan. Yan. Ano pa? Sensitive conscience. There are some people who are more sensitive than others. Mas natatakot at malamang na maging mas nagdududa sa kanilang sariling mga isipan. At habang tinitignan nila ang kanilang buhay, nakikita nila ang mga bagay na hindi nila gusto. Ang kanilang buhi ay nagdudulot sa kanila ng sakit at pagdurusa sa kanilang kalagayan. At nagsisimula nitong makawin ang kanilang kasagot. Kunyari, ikaw ay wala kang pera. Para ba, kaya nakapag-discourage na kahit anong gawin ko, kahit kumuha ako ng trabaho, isang linggo lang ako pagtrabaho, tapos matatanggal na naman ako sa trabaho. O kaya kahit maghanap ako ng trabaho, isang araw lang, kinabukasan, sarado na yung kumpanya. May mga ganun ba? Mga dagok, alam niyo yun, mga dagok sa buhay. Tapos minsan, iniisip mo, ako ba ay pinagpala ng Diyos? Kasi sabi dun forever ka ng pinagpala. Pero bakit ganun ang nararanasan mo? Kaya, yan. O ano pa? Neglect of worship. Yung ngayon, parang gusto mong umawit sa Panginoon. Pero naman, parang ayoko muna umawit sa Lord. Ayoko muna magpuri sa Panginoon. Ayoko muna pumunta ng linggo. Ayoko muna pumunta ng Bible study. Ano pa? Neglect of prayer, negligence. Ayoko na mag-pray ngayon. Dami-dami ko mga problema kailangan ayusin. No? Ang dami ko mga kailangan mga asikasuhin. Di mo na ako mag-pray. Wala mo na. Kasi kailangan. Ayusin ko muna yung tuition ng anak ko. Yung mga paano sa buhay ng may sakit ba, kailangan dalawin ko. Diba? Hindi lang yan. Naku, ang Bible study ko ngayon linggo, 3. Hindi na ako, wala na akong oras mag-pray. Yan, alam nyo, kahit ministry, kaya mong gawin yan. Negligence ng panalangin, kahit sa ministry. Pagka loaded ka na sa ministry, hindi ka na makapag-pray kasi busy ka na, no? Kaya kasabi kanina ni... Kasi may nakaupo rito kanina. Nawala. Dito ka. Ba't ikaw nawawala ka? Pagka, Sabi niya kanina, di ba, na nagkaroon siya ng oras sa pamilya niya pagka Friday. Actually, tama yun. Tayo mga magulang, bigyan natin ng oras sa ating mga anak. O ano pa? Negligence of boldness in proclamation of the gospel. Yun nga, hindi tayo makapag-share. No? Kasi, hindi natin alam paano magsisimula, paano sasabihin. Yeah? So, hindi pala ako nakakapag-share. Ligtas pa kaya ako kasi hindi ako nakakapag-share eh. So, yan yung mga bagay na maaaring makapagbigay ng duda o assurance sa iyong salvation, sa kaligtasan mo. O ito yung uli, Ayan. Trouble ng pagkabigo. Pagkabigo sa buhay. Problema sa resulta ng pagkabigo.
Ang mga bagay ay hindi napupunta sa paraang sa tingin mo ay nararapat. Nalalaman mo ang tungkol sa ilang sakit o pagkamatay ng isang kaibigan o ilang trahedya tungkol sa isang anak o nagtataka ka kung bakit ang iyong relasyon marahil kahit na ang iyong pag-aasawa at ang iyong pamilya ay nahuhulog sa kasuklam-suklam na mga paraan na nakakasakit sa iyo. O yan, sabi dyan, yung mga pagkabigo sa buhay, ito bang marriage ko, parang wala naman nangyayari. Lagi kami nag-aaway, di ba? Ang mag-asawa, lagi kami nag-aaway, ano pa? Yung nakakaisang daang girlfriend na ako Bakit wala akong mga pangasawa? Diba? Isang daang girlfriend. Nakakaisang daang boyfriend na ako Parang walang mga ano sa relasyon ko. Parang ano ba, may problema ba ako? O may problema dito sa tao? Yeah, maraming mga bagay. Matayang ka ng mahal sa buhay. So, para bang ang Diyos malayo sa'yo. In short, hindi mo siya nagpe-pray ka pero parang walang sagot. No, parang ganun ba? Ang layo ng Diyos sa akin. So, Binigyan mo na rin sila. ayan nakasimangot ko lagi ang Diyos. Yung providence niya. Binigyan mo na rin sila. Hindi ka masagot sa iyong mga panalangin. O ayan. Ito na yung tanong. Ulit. Paano ako makatitiyak na tunay na iligtas ako ng O, Kristo? ayan nasagot nandito sa verse na yan. Asa na? Haba na introduction, Introduction. 30 minutes na yun. Galatians 4:1-6. Ito ay ibig kong sabihin. Habang bata pa ang tagapagmana, hindi siya nakakahigit sa isang alipin kahit na siya ang may-ari ng lahat. Sa halip, siya'y nasa ilalim pa ng mga tagapagsiwa at mga katiwala hanggang sa panahong itinakda ng kanyang ama. Gayon din naman, tayo noon ay nasa ilalim ng mga tutuning umikiral sa liputan ito hanggang sa tayo'y dumating sa gustong ulang. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y maituturing ng mga anak ng Diyos. At dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Ayan, sabi dyan, because you are sons of God, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying out, Abba, Father. Kung natatandaan nyo yung lesson natin last week, introduction yun para dito sa lesson na ito. Kaya kung mapapansin nyo, yung bawat pinag-aaral natin linggo-linggo, Connect. connected yun sa susunod na linggo. Di ba? Sabi ko, yung pinag-aralan natin, last week yung tungkol sa pagiging tutor, diba? Yung kautusan, ito ang ating tutor para tayo ay dalhin kay Kristo. Yung tutor na yun, ito ay parang, chaperone. Yun ang nagdidisiplina sa atin. So sabi diyan, diba, yung una, ayan, usalit, tayo nasa ilalim pa ng mga tagapangasiwa, yun yung kautusan, at mga katiwala hanggang sa panahong itinakda ng kanyang ama. So, nung tayo ay nasa pustong gulang, ito ay inalis na. Natandaan niyo yun? O, inalis na yun. Kaya, ang nangyari sa atin, tayo ay naging anak na ng Diyos. Ang ibig sabihin po yan, actually itong lesson natin tungkol po ito sa adoption. Adoption ang teaching na ito. Tayo ay inampon. Tama ba adoption? Inampon. So ito yung sagot dun sa tanong na paano ko makatitiyak na ako nga ay ligtas? Ano yung assurance ko? Ito number 6, verse 6. At dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya kaya Espiritu
Isinuwi ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumawag sa Diyos, Ama ko, Ama ko. So actually, parallel yan sa yung Ephesians 1:13. Pag binasa nyo kasi yan, puro nakasulat dyan, sa Tagalog, kay Kristo, kay Kristo, kay Kristo, kay Kristo. Sa English, in Christ, in Christ, in Christ. Ewan ko, naisuya ba yun? There. So, mahaba na yun, kaya hindi ko na inanay. So, ayan yung point. Adoptions as sons and daughters. So, ano daw ang adoption? Adoption takes place when someone makes a child out of someone born to another family. Adoption is when you make a child born to another family and bring that child into your family. Yan ang ginagawa ng Diyos. O yun. Diba, kung ikaw ay halimbawa, ayan, si Kuya Carl, si Kuya Evan, anak ko, tapos, sila tunay kong anak. Kasi, ibang gula, yung nanay nila, isa, kami. Ngayon, pagka gusto ko mag-ampon, sila, sa ampunin ko. Diba? Yun ang tawag, yun ang nangyari. Inampun ko si Renzo, ano na siya? Ay, hindi na siya Monterola. Valenzuela na siya. Diba? Eh, pagtanong ko, tinanong kung gusto niya sa Valenzuela, ayaw yan, ayaw. Marami kasi akong assignment sa kanya. Ayaw kasi marami assignment sa'yo eh. Anyway, yun yung ibig ko sabihin. No, na inari tayo, hindi tayo anak, pero ginawa tayong anak ng Diyos dahil kay Kristo. Kasi ang tunay na lahi ng Panginoon talaga, yung piniling lahi niya, mga Hudyo. Eh, Hudyo ka ba? Hindi, di ba? Hindi tayo Hudyo, tayo ay isang hentil. Pero dahil nga sa ginawa ni Kristo sa krus, maniwala tayo sa Kanya, tayo ay, inari tayo na anak ng Diyos. Di ba? Sabi sa John 1:12, ano sabi doon? Sino mong maniwala kay Kristo ay inaring anak ng Diyos. So yun, anak ka na. Hindi ka na anak ng Diablo. Kasi dati anak tayo ng Diablo eh. Ano ba yun? Sabi doon sa John 8, hindi lang mga Pariseo ang sinabi doon, nung yung sinabi ni Jesus, actually kasama tayo doon. Kasi hindi pa namamatay si Jesus noon. Buhay pa siya. So kahit tayo noon, yung mga panahon na yung mga hintil noon, ba sa impyerno yung mapunta, anak yan ng Diablo. Pero nung namatay si Jesus sa cross, at tayo naniwala doon, inalis na tayo doon, tayo ay inampun na. Naintindihan nyo? So yun na ibig sabihin niyan. O yan. Pinili tayo, itinaga tayo bilang mga anak ng Diyos. Inampunin niya tayo. O yan. May mga tanong. Paano ako makasigurado na nangyari yun sa aking buhay? Paano ako makatiyak na tunay na nagtiwala kay Kristo upang maligtas? Paano ko malalaman na ako ay talagang kay Kristo ang inampun? Paano ko malalaman yun? O, paano daw? Tingin nyo, paano? O, wala yung sagot, ha? Wala yung sagot dyan. O, paano natin malalaman lahat ng mga katanungan na yan? Hindi ko yung nakikinig. Saan? Sinabi ko na rin yung sagot kanina. Nasaan? Nasa Biblia, tama. Pero ano? Ay, 35 na, 10 minuto na lang. Isang oras na tayo. Ayan, ayun sumagot eh. Nasa, paano malalaman? Nandun sa verse 6. Because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, Kaya crying out. paano malaman natin na tayo inampon, tayo anak na ng Diyos, tayo tinatawa, tayo etc. Kasi, ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin.
na nakakatawag tayo sa Diyos ng Ama ko, Ama ko. Yeah, wag ka may problema kayo. Ano sinatawag nyo? Sino tinatawag nyo una? Girlfriend nyo? Pag may problema kayo, girlfriend nyo, boyfriend nyo? Sino yung tinatawag? Ha? Sino? Sino? Totoo? Totoo ha? Alam ko, nanay ko eh. Si Ate Sina, pagka nandun, ay nanay ko, ay nanay ko, nanay ko. Ano si Ate Sina? Lagi na tawag, nanay ko. Dati, Diyos ko. Ngayon, nanay ko. Ano na, no? Ay, wala. Ito yung kasigurudan, mga kapatid, oh. Ito kaya, sabi ko nga rin, memory version dapat, oh. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan ay sumasampalataya sa Kanya at pinagkalooban ng pinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Bilang tatak. Ayan ang kasiguruduhan na lahat ng mga katanungan na pinagbabasa natin kanina, yan ang sagot na ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. Di ba? Kaya nga tayo nakatawag ng Abba, Father. Kasi nga, ang Holy Spirit ang patuloy na sa atin, yung naggagabay na tayo ay makalapit sa Diyos. Kasi kung sarili lang nating Espiritu yan, wala, patay nga eh. Di ba? Kaya nung tayo na born again yung ating spirit kasi yung Espiritu ng Diyos ay sumaatin. Kaya tayo ay nakakapag-usap na tayo sa Panginoon, nakakatawag na tayo sa Kanya, nakakalapit na tayo sa Kanya nang walang iba pang tagapamagitan. Hindi na kailangan pumunta ka sa kwarto, ako po ay nagkasala. Ito po ang gawin mo. Magdasal ka ng 1,000 Aba Maria. 1,000? Ako nung umpisa lang akong gaya, pinakamatindi sinabi sa akin nung pare, 100. 100 Ama namin, 50 Aba Maria, tsaka yung Glory Be. Ano ba ang doon? Natandaan niyo yun? Glory be to the Father, to the Son, yun? 10. O ilan yun? 160. May ginisang oras ako sa simbahan. Grabe. Diba? Hindi natin kailangan yan. Kasi ang banal na Espiritu ay nasa atin na. Diretso na tayo makipag-usap. No? Ayan, sabi dyan, ikaw ay inaring ganap. Ikaw ay nagpabagong loob, ikaw ay naligtas na, ikaw ay tinatakan ng Espiritu Santo. Selyado ka na. Kaya, ayan yung katunayan na kahit na yung kanina mga diniskas natin, yung mga nagnanakaw sa katiyakan ng kaligtasan mo, hindi mo na dapat naiisip yan. Kasi, ang Holy Spirit nasa iyo na. No? Kaya nga yung Miyerkules o yung Huwebes o kung ano pang araw yung Bible study nyo, umattend kayo. Doon nyo yan maliliwanagan. Paano ibig sabihin yan? Forward ko na to kasi nakaganyan na kayo eh. Ayan o. Sabi kasi dito na sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Habang iniintay niyo ang kaligtasan, nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Ang tanong dyan, paano tayo iniingatan? Anong nag-iingat sa atin? Anong kapangyarihan ng Diyos ang nag-iingat sa atin? Ayan yung sagot. Holy Spirit. Who are protected? The question mark to eh. Sabi doon? Ewan ba sa? Faith for salvation ready to be revealed in the last time.
The Holy Spirit in us is the protecting power of God that secures us until we receive our inheritance. We are protected by the power of God, and that power is the Holy Spirit. We are protected sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya tayo ay protektado. Kaya fact check if you are a true son of God, you possess the Holy Spirit. Sino ang tunay na anak ng Diyos? Unay kung ikaw daw ay tunay na anak ng Diyos, meron pang Holy Spirit. So, ibig sabihin yan, hindi mo dapat pagdudahan kung ikaw ay ligtas o hindi. Kasi kung alam mo na ikaw ay anak ng Diyos, ang Holy Spirit nasa iyo. Inulit-ulit ko lang, no? Kasi para mas maintindihan natin. Ayan ang mga katunayan ng mga verses na yan. God has sent the Holy Spirit of His Son into our hearts crying out, Abba, Father. Ito pa. If you are not in the flesh, in the Spirit, if you need the flesh, God bless you. But if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him. Kung ikaw ay hindi ka born again, ang Holy Spirit wala sa'yo. Kung ikaw ay born again, ang Holy Spirit ay nasa iyo dahil si Kristo ay nasa iyo. Ganun lang siya kasimple. Ayan pa yung mga katunayan na yan na ang Holy Spirit ay nasa atin. Ayan. Tanong. Paano natin malalaman na nasa atin ang Espiritu? Yan naman yung tanong. Kung sa'yo na ang Holy Spirit, o paano naman natin malalaman na ang Holy Spirit ay nasa atin? Paano? Uy! Bakit question ba ito? Wala sagot? Hindi nga. Sino gumawa nito? Bakit wala sagot? Meron yan? Wala sagot? Sagot na kabanata yan. Oo. Kasi yung mga bakit wala sagot yun? Ayan, how do we know that? Wala naman eh. Paano natin malalaman na ang Holy Spirit nasa atin? Una, uy, hindi pala yun ah. Ba't parang may iba ata ito ah? Ha? Sabi ba sinunod ko? Ayan eh, kasi ito na yung makatunayan na ang Holy Spirit nasa atin. Ngayon ang tanong, paano malalaman kung ang Holy Spirit nasa iyo? Ayan, yan na. Uy, malapot na tayo matapos. Ano sabi dyan? The Holy Spirit teaches us. Ano ibig sabihin nun? Ano tayo? The Holy Spirit leads us. Ano ba yan? The Holy Spirit comforts us. Ano? Kinaalim? Ganon? Naalim mo tayo? Kinakalinga. The Holy Spirit convicts us from sin. Yan ang mahalaga. Kapag ka ikaw ay nakukonvict sa kasalanan mo, ang Holy Spirit patunay yun na nasa iyo. Pero pagka hindi, Question mark. na-question mark ka na. Di ba? Nakagawa ka ng kasalanan. Ay! Wala lang. Ay! Pinatawad na naman ako ni Lord eh. Wala. Hindi. Ganun yun ha. Ano pa? The Holy Spirit fills us. Yan. Fills us. Ano ibig sabihin yan? Hindi yung... Ay! Hindi yung mga ganun yan ha. Dito ba yan? Hindi yung mga ganun ha. Hindi yung mga... Hindi yung mga ganun ha. Basahin mo Ephesians 5. Ano sabi dyan? Be filled with the Holy Spirit. Do not be drunk in wine, but be filled with the Spirit. Ano ibig sabihin nun?
You are doing songs, hymns, spiritual songs. Ano pa? Sumusunod ka sa gobyerno. Minamahal mo ang asawa mo. Minamahal mo ang mga anak mo. Dinisiplina mo ang mga anak mo. Kung natatandaan niyo yan, ayan yung mga pinag-aralan natin last year pa. Kung paano na-feed ng Spirit. Ano ang parallel verse nito? Nasa Colossians yan, di ba? Tandaan niyo pa? Yun. At pang-anim, ito. Sabi dyan. Crying out the Father. Razon is used to describe Greek word dyan, Greek word. Razon is used to describe the loud cry or shout, often conveying strong emotion or urgency. It is frequently used in the New Testament to defeat individuals or crowds expressing desperation, need, or proclamation. Ayan. Pagka tayo ng Holy Spirit na sa atin, talagang tumatawag tayo ng yan yung pagsigaw, diba? Desperation, in need, na Lord, yung problema ko, itong nararanasan ng pamilya ko, itong nararanasan ng anak ko, itong nararanasan ko sa trabaho, tulungan niyo po ako. Sabi tayo ng gano'n, na-express natin yung sarili natin. Kasi, ang Holy Spirit ang gumagawa nun para ma-express natin yung sarili natin sa Diyos. Intindihan nyo? Yung ibig sabihin naman ng Aba, ayan, Greek word. Is a term of endearment and intimacy, akin to daddy or papa in English. It signifies a close personal relationship between a child and their father. In the New Testament, it is used to express the intimate relationship between Jesus and God, the Father, as well as the relationship believers are invited to have with God through the spirit of adoption. So yun, dahil sa tayo inakunan ng Diyos, napabilang na tayo sa Kanyang arian, tayo ay pwede na tayo tumawag sa Diyos ng Ama ko, Ama ko. Kasi nga dati ang Ama natin, demonyo. Ngayon ang Diyos na ang Ama natin. Kaya tayo nakakatawag ng Ama sa Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit na nasa atin. No? Yan. Yung mga believer, hindi nila kaya gawin yan. Ang sabi nila, oh God. Oh God. Diyos ko. Ano lang, Diyos ko, daming problema. Ganun, no? Diba? Hindi aba, hindi tatay. Dahil, di ba, pagka mga anak mo ba may problema, sino na tinatawag ng mga anak pag may problema? Nanay. Nanay ba, tatay? Kaya mamaya mga tatay magtapos na service natin. Kaya no, but in the deepest and darkest experiences of believers, they are God. Sa lahat ng pinakamadilim na bahagi ng buhay mo, ang banal na Espiritu ang kumikilos sa'yo para makatawag sa Diyos. Ama. Ayan. Dito sa Galatians 4, ang sabi yan? The Holy Spirit is crying, meaning the Holy Spirit is operating through our faith. So kanina, di ba? Kaya tayo nakatawag sa Diyos Ama kasi ini-enable tayo ng Holy Spirit dahil may faith tayo. Ang Holy Spirit ang gumagawa nun para makatawag tayo sa God the Father. So sabi dyan, it's a distinction but indistinguishable. Ito ay pagkakaiba, ito ay hindi makilala. Ano ibig sabihin niya? Ayan, Romans 15. Sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa tao. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagdupok upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya kayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Pares ba yan? Doon sa kanina? Galatians 4? Pares hindi. Ha? Hindi ba kayo? Ito na nga yung sagot oh. Hindi siya parehas. Hindi siya parehas. Kasi ang
Kaya nga tayo sa Galatians, kaya tayo nakatawag sa God the Father kasi ang Holy Spirit ang nag-enable sa atin. Ito, the Spirit Himself is testifying with our spirit. Oh, the Spirit connected to our redeemed spirit. Together, the Spirit is empowering us to cry out to God. Hindi siya parehas. Ito, isa example. Ayan. That if you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Oh, ayan na. If you confess with your mouth, ikaw yan. If you confess with your mouth Jesus and believe in your heart na binuhay ang Diyos, ay binuhay si Kristo ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Ayan. Romans 10:9. O dito, ang sabi, Therefore I make known to you that no one speaking by the Spirit of God says Jesus is first, and no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. o kaya mo nasasabi Because of the Spirit. na si Jesus ay Diyos dahil The Spirit. ang Holy Spirit ang nagsasabi sa'yo na si Jesus ay Diyos para sabihin mo. Nagets nyo? Amen. Kaya yan, no one says Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Yun yung ibig sabihin ng it is, ano yun? Ano yung mali na? Spirit Himself testifies with our spirit. Hindi yan. The Spirit connect. Ayan. Ito ay isang pagkakaibang matitindi yung makikilala. Hindi mo makikilala. Hindi mo malalaman hanggat hindi mo i-analyze. Yun yung ibig sabihin na pag... So, yun yung isa example niyan. Ayan. Ayan, no? It is the Holy Spirit empowering our faith. So, pagbabasa natin ng Biblia, ang Holy Spirit yun. Ano pa? Pag-worship natin, Holy Spirit yun. Pag-pray natin, ang Holy Spirit yun. Ang nag-enable sa atin para gawin yan. Ayun pa, trying out. So, it's a partnership. Partner ng Spirit natin ang Holy Spirit. Ayan, o. Ang sabi dyan. You want to know whether your faith is real? In your darkest hour, when you run to a loving Father and pour out your heart, you are crying, Abba, Father. That's the evidence that Spirit is in you. Only truly saved believers do that. Oo. Kapag ka nandun ka sa madilim na bahagi ng buhay mo, lumapit ka sa Diyos, yung paglapit mo talagang desperado ka na. Alam niyo ba si Jesus ginawa niya yan? Hindi na naisulat dito yan eh, pero nasa Mark chapter 14 yan. 35 to 36. Yun po yung panahon na si Jesus ay nasa Garden ng Gethsemane. Alam niyo, nag-pray siya, na halos parang dugo na yung pawis niya. Binanggit niya yan sa lutang yan. Aba, Father. Kasi yun na yung pinakamadilim na bahagi ng Panginoong Jesus. Kasi, dadakipin na siya noon. Ipapako na siya sa krus. Kaya, nag-ano siya dyan, sinabi niya yun, na, Aba, Father, tulungan mo ako. Pero yun nga, gusto kong magmaranasan to, pero hindi ka looban kung masunod, kundi ka looban mo. Yun yung pinakamadilim na bahagi ng buhay ni Jesus. Kaya siya nakatawag. Doon lang sa Mark mo makikita yan. Na si Jesus ay tumawag ng Abba, Father. Okay na, ikas na to. Ikaw ay anak, sapagkat ang Espiritu ay nasa iyo. Alam ko na nasa iyo ang Espiritu. Oo, dahil pinangunahan ka niya. Oo, dahil tinuturuan ka niya. Oo, dahil inaliw ka niya. Oo, dahil hinatulad ka niya. Ngunit particular, alam kong nasa iyo siya dahil sa iyong stress at pagkabigo at kalungkutan at sakit. Tumakbo ka sa Ama at sasabihin mo, Papa, Tatay, sinasabi mo ito ng walang takot. Sabihin mo ito ng may pagmamahal, sinasabi mo ito dahil sa desperasyon ng iyong pangangailangan. Nais ang lahat ng takot at tumakbo ka sa mga bisig ng iyong
Ayun, naintindihan nyo to? Kaya sabi doon, di ba, paano malalaman kung Holy Spirit nasa iyo? Siya ang nagtuturo sa iyo, siya ang siya ang nag-aaliw sa iyo, siya ang naggagabay sa iyo, etc. etc. Kinukumpit ka sa kasalanan mo, pero ang pinakamahalaga dyan, ang Holy Spirit ang ginagawa niya sa iyo. Kapag ka nandun ka sa pinakamadaling na bahagi ng buhay mo, malayang-malaya kang tumawag sa Diyos na, Tay, Papa, na wala kang pag-alinlangan, wala kang takot. Alam mo na ikaw ay anak niya. Alam mo na ikaw ay inang na niya. Kaya kahit anong mangyari sa'yo, hindi ka na mag-aalilangan na tawagin siya ng tatay. No? Hindi ka tulad ng iba na sabi nga kanina ni Ate Malu, lumalapit lang tayo sa Diyos, ginagawa lang natin siya genie. Pag meron ka lang kailangan. Di ba? Pero ang kailangan ng Diyos ay yung ating relasyon sa Kanya. Kaya nga ang Holy Spirit nasa atin, yun ang kumukonekta para maging, makatawag tayo sa Diyos na Ama ko. So, yun po yung ating pasensya lang, lumagpas tayo ng oras, pero ayun, naintindihan yan. Na ang Holy Spirit nasa atin, so actually yun yung assurance. Kahit sa mga diniscuss natin, ng mga pagdududa, tanggalin nyo na yan. Amen. Kasi, sabi nga doon sa Ephesians 1:13, tayo ay sinelyuhan na. Pagka ba ikaw ay tinataka, nabubura pa ba yan? Hindi na, di ba? Kaya, yun ang assurance natin. I hope na kung meron sa inyo na nagdududa pa kung ikaw ay ligtas, I hope itong katuroan na ito ay makapagbigay ng liwanag sa inyo na yung makapagbigay ng assurance sa atin na tayo ay ligtas. Kahit may mga dumating na ganyan mga pagkakataon na nagdududa ka, etc. Alisin natin yan. Sige, bye.